kasi hindi raw po ganyan ang Pilipino. Well, bless her po. Sa atin lang naman po, pinaninindigan natin, may basihan po ang presidente sa kanyang mga binitawang salita. At ako rin po, no, tumingin din ako sa Facebook at naintindihan ko naman kung bakit naghimutok ang presidente. No? Ang konteksto po niyan, yung nagte-trending na nasaan si presidente. Pero napakadami pong tweet ni Vice President na para bagang siya yung in charge sa relief operation. Tignan niyo po ito. Siya daw ang nagpa-deploy ng air assets. Tapos siya yung nagre-report kung ano nangyayari sa Cagayan. No? Ang punto, sabi nga ng Presidente, siyempre re-respetuhin ng Vice President dahil Vice President siya. Pero lahat po yan naka-preposition. Lahat po yan, bago pa dumating ang bagyo, pinulong na po ni Presidente at alam na nila ang gagawin. Natural, hindi ka naman po pwedeng baliwalain dahil meron ka rin posisyon sa gobyerno, pero mali naman yung impresyon na binigay natin na kung hindi dahil kay Vice President, baka hindi gumalaw itong mga ito. Hindi po. Yun lang po ang punot dulo nitong kontrobersya nito. At hindi po nakakatulong na bagamat hindi ko alam kung talagang nagsabi si Vice President kung nasaan si Presidente, tignan niyo ito. Kung hindi man siya, merong mga malapit sa kanya na nagsabi, no? Ito, makita nyo, no? Unang-una, yung tweets ng mga malapit sa kanya, no? Yung sarili niyang mga anak ata. Tulog pa rin, alas 8 na, galing po yan kay Tricia Robredo. Hindi ko po alam kung anong relasyon nila. Yung galing naman kay Aika Robredo, Sabado weekend. So, yan po yan, no? Yun po yung konteksto. Nasaan si Presidente, mga tweets na nanggaling parang sa anak niya, no? Sabi nila, anak daw, no? Maybe she can confirm this. Tapos, yung kanyang asta na kung hindi dahil sa kanya, parang hindi gagalaw ang gobyerno. Hindi po totoo yun. Talaga pong wala pa yung bagyo, naroon na po yung ating mga kasundaluhan, yung ating mga kapulisan, yung ating NDRRMC, at yung paghahanda ng ating mga lokal na pamahalaan. To be fair, handa naman po ang mga taong gobyerno. Opo, Hi sir, magandang hapon po. Sir, follow-up lang dun kay Vice President Leni Robredo. Sir, why is it the President so bothered about the impression made by Vice President Robredo that she is in charge during at the height of Typhoon Ulysses, where in fact the President clearly stated that he is working. He attended the ASEAN summit. So why did he have to spend 20 minutes of his speech ranting against the Vice President? Isn't this a sign of insecurity on the part of the President? Well, una-una, bakit naman hindi? Wala namang pagbabawal sa Presidente na ilabas sa kanyang saloobin. At saka ulitin ko po, ang konteksto kasi, yung talagang pinakakalat ng supporters ng oposisyon na nasaan si Presidente. Ako po mismo, kung maalala nyo sa isang press briefing, napikon din ako nung tinatanong nasaan si Presidente. Kasi nga sinasabi ko, hindi dapat na si Presidente mismo ang gumagawa. Sapat na po yan na nagbigay siya ng mga instructions sa lahat ng ahensya at departamento ng gobyerno. Kung ako napiko ng konti, siyempre, maintindihan naman natin, no? Kung bakit ganun ang mga salita ni Presidente. Konteksto niyan, yung trending na nanggaling naman sa kampo ng oposisyon, nasaan si Presidente, yung mga tweets ni Vice President na parang siya ang in charge. At siyempre, yung mga tweets din ng kanyang malalapit sa buhay. Meron din nga palang sinabi yung kanyang spokesperson na si Barry Gutierrez. Kaya please lang, huwag naman nating sabihin na parang walang pinagmulan o walang basihan yung mga sinasabi ni Presidente. Barry, alam mo sinabi mo. Sir, isa dun sa mga ibinatong issue laban kay Vice President yung pagsakay daw niya sa C-130, which later on, base dun sa documents ni Secretary Lorenzana, hindi naman pala totoo. I mean, given this considering this issue, what are the chances na yung ibang mga issue na ina-accuse laban kay VP is also not true? And if that's the case, is it prudent for Malacanang to ask for an apology to the Vice President, or will Malacanang ask for an apology to the Vice President if it's indeed incorrect? Unang-una, hindi naman sinabi ni Presidente sumakay siya ng C-130 Hindi naman sinabi ni Presidente na pinalabas niya na ilaman ng C-130 dala-dala ni VP Leni. Bakit siya maghihingi ng abiso? Humingi na ng abiso yung mga nagsabi noon. Si Secretary Lorenzana at saka si Secretary Panelo.
dapat silang humingi kung sila yung nagkamali. Dahil silang nagkamali, pero hindi po ang presidente. Bakit naman hihingi ng abiso ang presidente na wala siyang pagkakamali? Mhm. And sir, isa pa po na sinabi na issue ni President Duterte, yung tungkol dun sa pag-iikot ni VP Lenny, and I think he also mentioned the congressman or someone who was the president referring to. And itong mga hirit na to, sir, isn't this below the belt? Hindi ko po alam. Siguro po, makapagsasabi niyan si VP Lenny rin. Make the clarification kung meron mang congressman. No? Siya na po magbigay liwanag dyan dahil sinasabi niya hindi totoo. Eh di sabihin niya ang hindi totoo at sabihin niya kung sino yung mga malapit sa kanya mga congressman. Hanggang doon lang po tayo. Sir, last na lang po. Is it presidential for the president to speak like that against the vice president to the point that he is even threatening the vice president should she decide to run for presidency in the next election? Alam niyo, hindi naman po plastic si presidente at hindi naman niya ngayon lang ginawa yan. Consistent po ang behavior ng presidente. Is that unpresidential? I don't think so because 91% of the people have said that they trust and they believe that the president is performing well in his duties. Is it unpresidential? According to 91% of our people, no. According to 5%, including the vice president, yes. Thank you, Secretary. Thank you. Yusek Rocky. Opo. Tanong po mula kay Inom Joey muna ako ng Gilas. tubig. Hot. Go ahead, Secretary. Tanong po ni Joey Gilas ng PTV4, the President said daw po the country must get the best bargain in sourcing for the country's COVID-19 vaccine. Lagi daw pong babanggit ng Chinese, Russian, even American vaccines as possible options. Kahapon daw po, an Indian vaccine manufacturer which offers a vaccine that is said to be cheaper and is just effective, announced willingness daw po to help in the country's vaccine needs. Are we open to sourcing vaccines from other countries like India? Siyempre po, we're open to purchase the vaccines sa lahat po na magkakaroon ng vaccine. Pero siyempre, meron tayong expert panel na magre-review kung epektibo at kung sensitive nga po yung mga bakunang yan. Pero sa ngayon po, kaya naman nauna itong bansang China at saka Amerika kasi alam natin na sila yung pinaka-advanced na. Yung Sinopharm nga at saka yung Sinovac ginagamit na sa China under emergency use. At mangyayari na rin po ata yan sa madaling panahon dyan sa Estados Unidos. Pero pag dumating na po sa puntong yan, ganyang punto yung vaccine galing sa India, wala pong hadlang para kumuha rin tayo sa India. Opo. Ang susunod po tanong mula kay Summer Renilla ng Business Mirror, I think na may nabanggit na po kayo, Secretary, yung kung may desisyon si Pangulong Duterte sa executive order para sa FDA to grant emergency EUA. Approve in principle, but wala pa po yung EO, but approve in principle. Okay. Ang susunod po niyang tanong, may update na kung successful yung pilot testing ng antigen testing in Baguio City? If no, bakit kaya ginamit na sa mass testing sa evacuation centers? Tanungin po natin si Sec Galvez because Sec Galvez is in the house now. So itigil po muna natin ang ating question and answer. Welcome, Secretary Galvez, ang tinatawag na Boy Bakuna. Sir, ang sinabi ko lang naman po ay mga inaproban na ni Presidente. So ang detalye po ay iniiwan ko na po sa inyo. Sec Galvez, nasa inyo po ang you have the floor. Sana po ng buo ng National Task Force Against COVID-19, po muna po ng ating Defense Secretary Delphine Lorenzana at Interior Secretary Eduardo Año. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Masasabi ko lang po, very promising ang mga resulta na sinasagawa po ng COVID-19 vaccine clinical trials sa mga pharmaceutical companies sa buong mundo. Nakita po natin may mga efficacy na even 95 to 94% and 90%. At titiyakin po na pamalaan na hindi po mahuhuli ang bansa na magkaroon ng access sa mga bakuna sa oras na ito. At ngayon po talaga pong yung mga nagre-release na epektibo, kinakausap na po natin at meron na po tayong apat na merong possibility na magkaroon na po tayo ng arrangement within 2 weeks to 3 weeks from now. So mayroon po tayong nakahandang financing plan upang mabili ang nasabing vaccine. Apat po ang ating strategy. Pwede po nating ilagay po sa general appropriation. Yung isa po ay pwede po yung multilateral through ADB at saka yung tinatawag nating
sa World Bank, meron na po tayong more than 300 million at pwede pa pong iangat po yun dahil maganda po ang credit rating po natin. At inaprobahan po ng ating mahal Presidente yung tinatawag nating tripartite agreement with the business sector. Kasi ang mga business sector gusto nilang mauna rin ang kanilang mga workers at essential workers at pwede rin po na talagang sila po magbibigay po rin po sa atin. At ang pang-apat naman po, pwede po rin yung bilateral na pwede tayo magkaroon ng bilateral loan. So sa ngayon po, nakita po natin na maganda po ang prospect at ang ating sinasabi po ay talagang masaya po kami at pagkat nakahanda na tumulong ang mga pribadong sektor sa aspeto ng cold storage at logistics na lubhang napakahalaga upang ma-impact na maayos at mayabot na bakuna sa iba't ibang bahagi ng ating mga bansa. Yun lang po ang aking pahayag ko ngayon at ako po ay handa po sa anong katanungan po. Sir, Sec Galvez, ang huling tanong po ay naaprubahan na po ba yung naging declared successful na po ba yung pilot testing ng antigen sa Baguio? Kasi po, ang deklarasyon ngayon ng DOH, gagamitan natin ng antigen test yung ating mga kababayan sa mga evacuation centers. So ano po yung status ng pilot study ng antigen sa Baguio? Ang natin po namin sa ngayon po dito namin po na pilot ng result. Pero binigyan na po ng ating DOH ang go signal na pwede na po tayong bumili ng antigen. Particularly sa mga areas na mayroong outbreak at nakita ko nga maganda nga itong magamit sa mga evacuation centers dahil kasi nakita natin mabilis po ang kanyang resulta at pwede po i-complement yung PCR test. Sir, naputol po yung una yung sinabi. So, yung status po sa Baguio ng pilot testing, naputol po kasi hindi narinig yung sinabi nyo. Sa ano po ngayon, wala po akong informasyon tungkol sa result po sa Baguio dahil kasi natin yung in-evaluate po yan ng ESTAC. Pero ang pagkakalam ko po sa IATF ay nagbigay na po ng protocol ang DOH. Okay, tama po yan. No? In fact, ang naging conclusion po ng IATF, hindi na nga ata kinakailangan ng panibago pang authorization dahil meron na pong authorization na dati nang in place para sa gamit po ng antigen testing. Okay, maraming salamat sa Sec Galvez. Please join us po for the questions of our colleagues in the Malacanang Press Corps. Yusek Rocky, next questions Opo, please. Secretary, tanong po para kay Secretary Galvez ni Sam Medinilla po. Ang tanong po niya kay Secretary Galvez, how will the issuance of the Emergency Utilization Authority affect the government's timeline in implementing a COVID-19 mass vaccination drive? Maganda po yung magiging epekto po nun. Dahil kasi po, ang regular by law, ang FDA, 6 months po bago niya magkaroon ng approval. Ngayon po, nagkaroon kami ng discussion ng vaccine expert panel at saka po ni DG Dr. Eric Domingo, it can be reduced to 20 to 21 days. At yung po nga tatawag nating Emergency Utilization Authority, ginagamit po ng ibang bansa po yan, katulad po ng China at saka po ng US at saka po ng ito pong Australia. Ang pagkakalam nga namin po, yung Pfizer ay by December magkakaroon na po siya tinatawag na Emergency Utilization Authority. So itatawag lang yun yung Emergency Use Authority is maganda po ang magiging epekto niya. Mapapabilis po tayo o wala po yung tinatawag nating red tape. Alam niyo, bago tayo magpatuloy, pagpaumanhin po, I have to read kung anong sinabi ng spokesperson ni VP Lenny. Kaya naman pala talaga naghimutok si Presidente. Ang sabi po ni Barry Gutierrez, no? Leaders should be seen and felt in times of crisis in an apparent comment on the government's response to Typhoon Ulysses. Kaya nga po, sabi ng Presidente, sinungaling ka kasi sinabi mo, wala ako, nandun ako sa ASEAN. Ginawa pala ito ni Attorney Barry Gutierrez, sinabi niya ito doon sa lingguhang radio show ng Vice President. No? Sabi nga ka Eli, kung talagang gusto may paraan, pero kung ay ayaw gawin, maraming dahilan. Kung tatanungin mo yung security, sasabihin niya, kung maaari, wag na. Nandun na mismong principal kung tutuloy siya o hindi. So ito yung sinasabi niya na talagang hindi lumalabas daw itong ating presidente. No? Ito pa yung sabi ni Barry Gutierrez, alahanin natin na hindi lang naman physical na tulong ang kailangan. Importante sa tingin ko ay pakiramdam na hindi ka nalilimutan ng iyong mismong pamahalaan
meron kang gobyerno na patuloy na nagbabantay at suportahan. So kung totoo, Vice President, na hindi mo sinabi, nasa ng Pangulo, yung spokesperson mo did. Scold your spokesperson. Do not demand an apology from the President. Yun po yung trabaho namin mga spokes. Yes, Joyce Balancho, please. Good afternoon, Secretary.